Bakit po ba tayong mga Katoliko ay gumagamit ng abo at inilalagay natin sa ating katawan o mga ulo? O bakit tayong mga Katoliko ay naglalagay ng abo sa ating mga noo tuwing sasapit ang Miyerkules ng Abo o tinatawag nating Ash Wednesday? Ano po ba ang kahulugan nito? At may batayan po ba tayo sa banal na kasulatan tungkol dito? At ano po ba ang paliwanag ng simbahang Katoliko tungkol sa mga kaugalian natin na ito? Mga kapatid, ang kasagutan sa programang ito ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pagtutuwid. Welcome po muli mga kapatid sa programang ito ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Minsan pa po ay inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na wala po kami ibang hangad kundi ang makatulong po sa inyo ng malaki sa ginagawa po ninyong pagpapalago ng inyong pananampalataya at sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mga kapatid, bakit po ba mahalaga o bakit po ba tayo naglalagay ng abo sa ating mga noo? Ano po ba ang paliwanag ng ating simbahang Katoliko tungkol sa kaugalian na ito? Napakalalim po ng kahulugan ng paggamit natin ng abo sa Santa Iglesia Katolika, sa templo ng Diyos, sa ating mananampalatayang Katoliko, sapagkat ito pong paglalagay natin ng abo sa ating katawan o sa noo ay isang napakalaking tanda ng ating paghingi ng tawad sa ating Panginoon. O ito po ay isang tanda ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ayon nga po dito sa ating Catechism of the Catholic Church, ito po ay isang opisyal na turo ng ating simbahang Katoliko. Mababasa po natin dito po sa paragraph 1438, ganito po ang sinasabi. Binabanggit ang penitential practices ng simbahan kabilang ang Lent bilang panahon ng penitensya, pag-aayuno at pagtalikod sa mga kasalanan. At sa Ingles, ito nga po ay tinatawag na repentance o pagsisisi o paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan. At ito nga po ay ating mababasa sa banal na kasulatan dito nga po sa Jonas Kapitulo 3 ang versikulo 6 hanggang 7. Dito nga po noong pinangaralan ni Propeta Jonas ang hari ng Ninibe na ipinahayag niya ang pagsisisi hindi lamang ng kanyang sarili kundi maging ang buong bayan. At ito po ay ating babasahin. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninibe at siya ay tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa pasiya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan, nikawan man, ng anumang bagay, huwag silang magsikain ni magsiinom man ng tubig. At alam nga natin mga kapatid, ang resulta ng ginawa ni Jonas at ng hari ay pinatawad sila ng Panginoon, maging ang buong bayan, at hindi winasak ang Ninibe. At dito nga ay nakita natin ang kanilang ginawa kasama na ang paglalagay ng abo ay pinatawad sila ng Panginoon at hindi na muling gugunawin ang Ninibe. At ito nga po ay ating mababasa sa Jonas Kapitulo 3 ang versikulo 10 at ganito po ang sinasabi. At nakita ng Diyos ang kanyang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad
nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Talagang napakalinaw po ang ating binasa dito pa lamang po sa Lumang Tipan at sa mga propeta na ang paggamit ng abo ay talaga namang isang tanda ng ating pagsisisi. At may isa po pong napakagandang talata dito po sa banal na kasulatan na ating makikita at mababasa. Dito pa rin po sa magandang balitang Biblia na ating ginamit sa unang mga talata. Dito po sa Job, Kapitulo 42, ang versikulo 6, at ganito po ang sinasabi. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Sa makatuwid ay napakalinaw po ng pangangaral ng banal na kasulatan na yung abo ay tanda ng ating pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ito po ay hindi sinasansala ng ating Panginoong Hesukristo, bagkus ito po ay kanyang sinundan sa Bagong Tipan. Kagaya lamang po ng ating mababasa dito po sa Kapitulo 11 ng Mateo, ang versikulo 21, at ang Panginoon mismo ang siyang nagwiwika dito. At ganito po ang sinasabi. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo. Malao na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ibig sabihin, ang pagsisisi ay sumasagisag po sa abo. At ito pong abo na ating ginagamit ay tanda rin bilang pag-alaala sa ating pagluluksa para sa kamatayan ng Mesiyas. Kaya nga po ang ating ginagawa ay inaalaala natin ang pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. At ito rin po ang ating ginagawang pauna sa panahon ng Kwaresma. Kaya nga po ito po ay napakagandang pagpapahayag sa atin ni Propeta Jeremias. At ito po ay ating mababasa sa Jeremias Kapitulo 6, ang versikulo 26. At ganito po ang pagpapahayag sa atin. O anak ng babae na aking bayan, magbigkis ka ng kayong magaspang at gumumon ka sa abo. Manangis ka gaya ng sabugtong na anak ng kalagim-lagim na panaghoy, sapagkat ang manglilipol ay biglang darating sa akin. Alam naman po natin, minamahal na kapatid, ito po ay propesiya hinggil sa kamatayan ng bugtong ng anak ng Diyos at anak ng ating mahal na Bereng Maria. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa makatuwid mga kapatid, ito po ay binabanggit sa Bagong Tipan na ang anak ng Diyos ay makakaranas ng paghihirap, kamatayan at mababayubay sa krus. At ito pong propesiya na ito ay talagang natupad sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay tinataguyod sa loob ng Iglesia Katolika lamang. Bukod po dito mga kapatid ay marami pa rin pong nagtatanong at nagsasabi na opo, nalaman na namin na ang pagsisisi o pagtitika ay sumasagisag sa abo. Ngunit marami pong nagtatanong na meron daw po ba tayong talataan sa banal na kasulatan, sa Bagong Tipan, maging sa Lumang Tipan, na ito po ay ating ikikintal sa ating noo. Lalong-lalo na po itong pagkikintal ng krus sa noo. Meron po ba tayong mababasa? Ano po ang ating kasagutan? Ang ating pong kasagutan mga kapatid ay, opo, siya nga po. Meron po tayong mababasa sa banal na kasulatan. At ito po ay ating mababasa sa aklat ni Propeta Ezekiel. At ito po ay ating babasahin para na rin po sa kapanatagan po ng inyong isip, puso at kalooban. At ito rin po ay ating babasahin para na rin po sa kaalaman po ng lahat. Lalong-lalo na po itong ating mga minamahal na kapatid na nagsusuri sa loob ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ito rin po ay ating babasahin para na rin po sa ating mga kapatid na wala pa
sa loob ng Iglesia Katolika. At ito po ay ating babasahin dito po sa Biblia ng Sambayanang Pilipino. At ito po ay ating babasahin sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 9, ang mga versikulo 4 hanggang 6. At ganito po ang sinasabi. At sinabi niya rito, libutin mo ang Jerusalem at tatakan ng krus sa noo ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa mga kasuklam-suklam na nagaganap doon. Narinig kong sinabi niya sa iba pa, sundan ninyo siya sa paglibot sa lungsod, huwag kayong magpakita ng habag. Patayin ninyo silang lahat, matatanda't kabataang lalaki, mga dalaga, mga bata at mga babae. Ngunit huwag ninyong lapitan ang sinumang may tatak ng krus sa noo. Napakalinaw po ng ating binasa mga kapatid sapagkat ang pagtatatak po pala ng krus sa noo ay tatak ng kaligtasan. At ito po ay dirirespeto maging ng mga berdugo na papatay sa mga tao. At ito po mga talataan ito sa Biblia ay makikita rin po natin sa The Jerusalem Bible. Kung kayo po ay may kopya sa inyong tahanan, pwede nyo pong tignan at basahin. At ito po mga pamamahayag na ito ay hindi lamang propesiya sa lumang tipan. Pagkus ito po ay ipinahayag sa atin at iniutos at nagkaroon ng katuparan maging sa bagong tipan. At ito po ay ating mababasa sa Aklat ng Pahayag. Sa katunayan, mga minamahal na kapatid, ito po ay palatandaan ng tunay na mga alagad ng Diyos. At ito po ay ating babasahin dito po sa The Amplified Bible, dito po sa Revelation chapter 7, verse 3, o sa Pahayag Kapitulo 7, ang versikulo ay 3, at ganito po ang ipinapahayag sa atin. Saying, harm neither the earth, nor the sea, nor the trees, until we have sealed the bond servants of our God upon their foreheads. At may papapuna po ako sa inyo mga minamahal na kapatid. Dito po sa The Amplified Bible ng Revelation chapter 7 verse 3 at sa aklat ni Propeta Ezekiel Kapitulo 9, ang mga versikulo 4 hanggang 6, ito po ay nag-uugnay o sila po ay magkaugnay. Sapagkat ang tatak ay tatak ng kaligtasan. Ito po ang sinasabi. Kaya hindi po totoo o wala pong katotohanan ang sinasabi ng mga ministro ng Iglesia ni Felix Manalo na ayon sa kanila na ang tatak daw po na ito ay tatak na aral na ibinigay na kanilang sugo na si Felix Manalo. Ito po ay napakalaking kasinungalingan sa kanilang pamamahayag. Sapagkat kahit anuman pong Biblia ang ating suriin, ay wala po tayong makikita. Ito po ay dagdag lamang na kanilang aral. Sapagkat ang tatak na sinasabi ay tatak ng krus, tatak ng kaligtasan. Hindi po tatak ni Felix Manalo. Kaya po mga ginigiliw namin mga kapatid, ano ho ba ang ating sinasabi kung tayo po ay magtatatak sa isang tao, sa noo? Ano po ang ating sinasambit? Hindi ho ba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Kaya po para sa ating mga Katoliko, ang tatak na ito ay mahalaga. Ito po ay tanda ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating kaligtasan. Kaya po, ito po ay ating mababasa sa banal na kasulatan. Dito po sa Mateo 28, versikulo 19. At ganito po ang sinasabi. Baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga, umayo kayo, at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Napakalinaw po na ipinahayag po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At dito pa rin po sa banal na kasulatan, ipinahayag rin po sa atin ni San Juan. Dito po sa Pahayag Kapitulo 14,
versikulo 1 ay ganito po ang sinasabi. O dito po sa Revelation chapter 14 verse 1. At ganito po ang ipinapahayag sa atin. And I looked, and lo, a Lamb stood on the Mount Zion, and with him 140,000, having his Father's name written in their foreheads. Sa makatuwid, nakatatak ang pangalan ng Ama sa noo ng mga taong iniligtas. Ito po ay napakalinaw na pahayag sa atin. At ito po ay sinususugan dito pa rin po sa pahayag Kapitulo 22, versikulo 4 at ganito po ang sinasabi. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sasa kanilang mga noo. At ano pong pangalan ang binabanggit? Ito po ay pangalan ng Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. At ito pa rin po ay pinayag sa atin ng ating minamahal na San Pablo. Dito po sa Epeso. Sa Epeso Kapitulo 1, ang versikulo ay 13 at ganito po ang sinasabi. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanyang matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Abay kompleto po ang pagtatatak sa pangalan ng Ama, ng Kordero, walang iba kung hindi ang Anak, maging ng Espiritu Santo. At ito po ay pinatutunayan sa talataan sa banal na kasulatan. Maging sa lumang tipan, ito po ay hindi masama ang pagtatatak sa noo, maging sa kamay man. Sapagkat ito po ay binigyan ng linaw at pinatunayan ng bayan ng Diyos sa lumang tipan na mayroong pagtatatak sa noo maging sa kamay man. At ito po ay ating babasahin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 8 at ganito po ang sinasabi. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Malinaw po sa banal na kasulatan na ito po ay itinali, tinatak hindi lamang po sa kamay, maging sa noo na ginagawa po ng bayan ng Diyos. At mga kapanalig, meron pa po tayong napakagandang talata sa banal na kasulatan at ito po ay ating babasahin dito po sa Isaiah Kapitulo 58, versikulo 5 at ganito po ang sinasabi. Iyan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalamhatian ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyoko ang kanyang ulo na parang yantok, at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyo bang tatawagin ito na ayuno? At kalugod-lugod na araw sa Panginoon. Nakita na natin mga kapatid, dito po sa banal na kasulatan, ang lahat po ng elemento ng pag-aayuno. Kanino po ba nagkaroon ng katuparan ang sinasabi po dito sa banal na kasulatan? Wala pong iba kung hindi ang Santa Iglesia Katolika lamang. Sapagkat tayo pong mga Kristiyano Katoliko ang gumagawa po nito, ang nag-aayuno, nagsisisi sa ating mga kasalanan, humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Tayo po ay nagtitikap. At ito pong pag-aayuno na ito ay itinanong na po sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan na rin po ng talatang ito na ating binasa. Ano po ang kanyang sinabi? Ito ba ang araw ng inyong pag-aayuno? At ito ba ang araw ng paglilinis ng inyong mga kasalanan? Ito rin ba ang araw ng paglilinis ng inyong kaluluwa? Abay, opo, tayo po mga Katoliko ay ginagawa natin ito. Tuwing sasapit ang mga mahal na araw, tayo po ay may takdang araw ng ating paglilinis ng mga kasalanan. Tayo po ay nangingilid tuwing mga mahal na araw. Sila po ba ay may pag-aayuno? Sila po ba ay may takdang araw ng pag-aayuno o pangingilid? Abay, wala po. Bukod tanging tayo lamang po ang nagtataglay ng ganitong mga elemento. Tayo mga Katoliko.
Kaya nga po anong sabi sa atin? Dito pa rin po sa Isaiah, Kapitulo 58, versikulo 5. It is to bow down his head as a bulrush. Ibig sabihin, ito daw po ay panahon ng pagyuko o paghingi ng tawad, pagmamakaawa sa ating Panginoon. Kaya nga po, ano po ang sabi sa atin ng Panginoon? Ito ba ang araw ng pag-aayuno? Kaya nga po, sa tuwing mahal na araw o Kwaresma, tayo po ay lumuluhod sa harapan ng ating Panginoon para magbalik loob sa Kanya at humingi ng tawad at para po alalahanin ang Kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya nga po, tayo mga Katoliko ay naglalagay ng abo sa ating katawan o sa ating mga noo bilang tanda ng ating matinding pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga po tayo tinanong ng ating Panginoong Diyos, ito ba ang araw ng pag-aayuno? Ito rin ba ang araw ng paglalagay ng abo? Ito rin ba ay kalugod-lugod? Abay, opo, sapagkat atin pong sinusunod ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga po, ito rin po ay ating pag-alala bilang tao na tayo po ay nagmula sa alabok, tayo rin po ay babalik sa alabok. At ito po ay ating mababasa dito po sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 27. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayoy nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Yung tao po pala ay alabok at abo. Kaya po pala ang mga tao sa lumang tipan ay humingi ng tawad at sila'y nagpakumbaba sapagkat sila'y galing sa alabok at abo. Kaya po tayo pinaalalahanan ng Ash Wednesday dahil tayo'y nagbuhat sa abo rin tayo magbabalik. At ito po ay sinususugan ng ating butihing propeta na si Propeta Nehemias. Napakaganda po ng ipinahayag niya sa atin. At ito po ay ating mababasa dito po sa Nehemias Kapitulo 9, ang versikulo 1, at ganito po ang sinasabi. Naing ka-24 na araw nga ng buwang ito, ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa sa ulo nila. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. Abay, hindi lang pala pagsisi ng kasalanang individual ang kanilang ginagawa, kundi pati ang kanilang mga magulang at mga ninuno. At ituloy po natin ang basa sa Nehemias Kapitulo 9, versikulo 3. At sila'y nagsitayo sa kanilang dako at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos ng isang ika-4 na bahagi ng araw. At isang ika-4 na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon nilang Diyos. Katulad nga po ng ating ginagawa bilang isang mga Katoliko, tayo po ay may personal at common act of repentance bilang isang simbahan. At ito po ay ating ginagawa sa loob ng misa o sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po tayo kung naglalagay ng abo sa ating katawan o sa ating ulo o sa ating noo, ay kailan ba natin ito ginagawa? Wala pong iba kundi sa loob po ng ating misa o kalakip po nito kaya ang ating pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po kailan tayo naglalagay ng abo sa ulo o sa ating katawan o sa ating noo? Ito po ay walang iba kundi sa loob mismo ng ating misa, sa loob ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po ito po ay hindi basta-basta lamang na paglalagay, kundi bagkus ito po ay may kaakibat
na pagsamba o ginagawa natin sa ating mga pagsamba. Kaya nga po, ano po ba ang ginawa ng bayan ng Diyos sa lumang tipan? Katulad na lamang po ng ating mga propeta, katulad ni Propeta Joshua at ng mga matatanda. Ang kanila pong ginawa ay sila po ay lumuhod at nagpatira pa sa harapan ng kaba ng tipan upang ipakita ang kanilang matinding pagsisisi at pagtitika sa harap ng Panginoon. Sila po ay nagbalik loob at nagsisi sa harapan mismo ng kaba ng tipan. At ito po ay ating mababasa dito po sa Joshua Kapitulo 7. Ang bersikulo ay 6 at ganito po ang sinasabi. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide. He and the elders of Israel and put dust upon their heads. Sa ginawa pong ito ni Propeta Joshua, ipinakita niya ang kanyang kababaang loob, pati po ang kanyang kasamang mga matatanda sa bayan. At sila po ay nagsisi at nagpakumbaba sa Panginoon. Ang kanyang kababaang loob, ang kanyang paninikluhod, ang kanilang pagsasamo na ang bayan natin at ang Israel, maging ang kanyang sarili at kanilang mga sarili, ay walang halaga sa Panginoon. At ito ay tanda ng kanilang paghingi ng awa, paghingi ng tulong at grasya ng Panginoon. At kaligtasan at kapatawaran mula sa ating Panginoon. At saan po nila ito ginawa? Sa harapan ng kaban ng tipan na mayroong inanyuan. Na alam po natin na ang inanyuan na ito ay nasa ibabaw ng kaban ng tipan. At alam po nating lahat, ito po ay ang altar ng Panginoon. At ito pong altar na ito ay ang Panginoon mismo ang nag-utos at gumawa ng larawan. Babanggitin ko pong muli na tayong mga Katoliko ay may ginagawang pagtatatak sa ating katawan, sa ating noo, at pagsasambit ng pangalan ng Panginoon. Ayon sa banal na kasulatan, binabanggit po ni Apostol San Pablo dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, ang bersikulo 19. At ganito po ang ipinapahayag sa atin. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Abay, ano po bang pangalan ang ating sinasambitla o ating sinasabi kapag magtatatak ng krus? Hindi hubay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa makatuwid, sa pamamagitan po ng tatak na ito, tayo po ay nakikilala ng ating Panginoon sapagkat tayo po ang sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ano po yun? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Nais ko pong banggitin muli na ang pagtitika o pagsisisi ay sumasagisag sa abo. At nalaman na natin na hindi masama ang ating ginagawang paglalagay ng abo sa ating katawan, ulo o maging noo, hindi pagano. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong napakagandang talakayan at napakahalagang talakayan. Nawa po ay muli niyo po kaming subaybayan sa ating mga susunod na talakayan. Tuloy-tuloy po ang pagtutuwid na gagawin ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Naihayag na po natin at naituwid na ang maling paniniwala ng ibang mga sekta tungkol sa ating pananampalataya. At nalaman na ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Let us grow in faith. Lumago nawa tayo sa ating pananampalataya.